Alam mo ba na pwede kang makaipon at kumita ng 116,000 ngayong taon? Laki no. Pero bago yan, comment ka naman sa baba kung taga saan ka. Malay mo ikaw na yung susunod natin na mabigyan ng libreng electric hand mixer. So, ayan ang una nating nilagay, mga 10 piraso ng itlog. Buo talaga ha. Oo, pero kung gusto mong tanggalin yung mga puting itlog, pwede naman dilaw lang ang gamitin mo. It's your choice. So, kung meron kang strainer, di mo na kailangan gawin tong ginagawa ko. Sa akin kasi, mano-mano, dahil wala ako strainer. Sa dami nating gamit sa kusina, strainer ang hindi makabili-bili. Oo. Yan, tinanggal ko mano-mano yung mga ayang buo-buong itlog. Kung makikita nyo, ayan. Yan kasi kahit anong gawin natin yan, kahit anong halo, hindi yan madidissolve. So, kailangan talaga tanggalin. Para siyang mga plema na buo-buo, ganun. Pasintabi. So, ayan, evaporated milk yung nilagay ng aking anak. Isang dilata, tapos 2 dilata naman ng condensed milk yung susunod na ilalagay. Kahit anong brand pwede mo gamitin ha. Pero may mga times napansin ko dahil sa tagal ko na nagluluto, iba-ibang brand na yung nagamit ko. So, kada brand, iba-iba rin pala yung lasa at texture. Oo. Ayan, naglagay din tayo ng, ayun, vanilla. Kung wala kang vanilla essence, pwede kang gumamit ng kalamansi o kaya lemon. Kung ano trip mo, gusto mo suka eh. Basta, pantanggal lang ng lansa yun. Oo. Tapos handa tayo dito ng hinge cups. Mga 90 ml yung size ng ginamit ko dito. Tapos 18 yung kailangan natin. O diba, bongga. Kung gusto mo mas maraming magawa, kalahatiin mo lang yung ilagay dito sa bawat hinge cups. Kasi punong-puno ito eh. O, itong recipe na nagawa ko, bawat hinge cups puno talaga siya. Oo. Malalaman nyo kung bakit. Tadya-tansya lang ginawa ko ditong salin ha. Pero syempre dahil pang tinda, oo, pag pantinda kasi kailangan parang yung paghati mo niyan eh parang hating kapatid. Oo, kailangan sukatin or timbangin. Ganun kapag kain ng tinitinda. So, kailangan takpan natin siya. Yung hinge cups na ginagamit ko, ay matagal ko nang ginagamit ite. Much better siyang gamitin kasi yung takip hindi na mawawala kung ikaw ay ulyanin. Ayan, nakadikit na sa kanya at saka nalalak pag tinakip. Kahit alug-alugin mo yan, di matatapon. Oo. So, ayan, tabi natin siya. Pakulo ka na ng tubig sa steamer. Kapag kumulo, pwede mo nang isalang. Ayan, microwavable yung kailangan mong bilhin hinge cups. Huwag kang basta bibili hinge cups. Oo, kailangan yung cups mo, kailangan yung heat resistant para hindi malusaw. Tapos ganyan lang kahina, sobra yung apoy. Mga 20 minutes, 15 to 20 minutes ang pagluto dyan, ha? Ganun lang. Napansin ko, ang kinaibahan ng pagluto sa hinge cups, kaysa sa garapon. Mas smooth yung texture pag sa garapon. Napansin ko lang ha. Pareha silang smooth, pero mas napansin ko mas solid or siguro depende sa brand na nagamit ko. Ito kasing condensed milk na ginamit ko, magkapareha sila ng brand pero magkaiba sila ng klase. Oo, yung una dilaw eh, ito blue. Oo. Tapos itong caramelized sugar na ginamit ko dito, ayan yung ginamit ko dun sa unang recipe ko na leche flan. So may sumobra dong madami, dito ko na nilagay. Madali lang gumawa ng caramelized sugar, maglusaw ka lang hanggang sa mag-brown, ganun. Tapos pwede mo lagyan ng tubig para hindi agad mamuo. Oo, kung gusto mong i-stack ng matagal at kung gusto mong gamitin sa mga iba pang recipe, ganon. Yung caramelized sugar ha. Sa toppings na nilagay ko kaong at saka nata to. Pero pwede kang gumamit ng iba pang toppings. Kung gusto mo, cheese lang ang ilagay mo, pwede naman. Basta yung sa tingin mo magko-complement yung mga lasa, yung yung pagkakinain mo oo, sakto sa panlasa, yung pagkakinain mo hindi sila magtatalo-talo. Oo, meron kasi pagkain, di ba, hindi ka basta pwedeng maghalo-halo at syempre, minsan hindi yung, alam nyo na, hindi bati-bati yung lasa. So, ayan, para kung gusto mo maging smooth pa yung texture ng leche flan mo, ilagay mo siya sa chiller. Chiller lang. Kung gusto mong tumagal siya ng 7 to 10 days, lagay mo sa chiller. Kung gusto mong 1 buwan, oo, lagay mo sa freezer. Oo, tapos cool down mo lang. Tanggalin mo lang yung pagka-yelo, pagka ibebenta mo kung sa freezer mo lalagay. Kung hindi mo naman ilalagay sa freezer, kung hindi mo ilalagay sa chiller, wala kang styro chiller, room temperature lang, basta hindi nasisikatan ng araw, pwede yan kahit 1 to 2 days. Matamis naman kasi yan. Minsan 3 days inaabot. Huwag mo kamayin para di agad masira. Special leche plan nilagay ko rito. Nilagyan ko lang ng toppings para may kakaiba. Ayan yung costing kung paano kikitain yung 116,000. Okay, sige na, goodbye, good luck. Love you.